Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ka-26 na linggo sa karaniwang panahon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, patuloy nating ipanalangin ang ating mga kababayan na nagdurusa sanhi ng nagdaang bagyo. Pagdasal din natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaaraw at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan din ng kaluluwa ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa lahat ng mga seafarers, yung mga nagtatrabaho sa karagatan. Ngayon po ay pangdaigdigang araw ng pananalangin para sa kanila. Gayon din linggo ngayon ng mga migrante, yun namang mga OFW nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na nangingibang bayan at nangingibang bansa upang ang lakas ng loob at pananampalataya ay makamtan dulot ng ating pagmamahal para sa kanila. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugta niya. Pinupuri ka namin, sinarangal ka namin, sinasaksak ka namin, nagpupunying ka namin, nasasalakot ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagaway magpatawad at ang iyong laging pinakikita'y pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakalob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magarang kama at nagpapahinga sa malalapat na himlayan, habang nagpapakabusog sa masarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit, itinangis ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mahasa ay lagi Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, sa pagkaing handa sa nagugutom. Pinalayan niya ang mga nabihag, sinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuang sa lupain nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang kang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo. Ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa
at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdanamit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din
sa mga nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang ating mga kababayang OFW. Panalangin po para sa inyo ngayong ipinagdiriwang ang National Seafarers at Migrants Sunday. At ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Mga minamahal, kayo po ba ay papayag sa akin kapag sinabi kong lahat ng mayaman ay pasa impyerno at lahat ng mahirap pasa langit? Taas ang kamay ng payag sa aking sinasabi. Taas nga ang kamay ng mayayaman. Wala. Kaya pala. Oo. Wala. Parang gusto kong pumayag, ano? Oo. Lahat ng mayayamang nangurakot pa sa impyerno. Parang gusto kong kabitan ng gayon, diga? Lahat ng mayayamang kumamkam ng sa flood control pa sa impyerno. Parang ganun ang gusto kong idagdag eh. Lahat ng mayayamang may diabetes na nakakadalawang coke sa tanghalian. Napanood nyo gayon? Hindi nyo napanood? Manood kayo ng TV. Naku. Mga minamahal, kapag ka ganun ang ginawa natin, parang hindi po tama, Father, tama naman. Mali po iyon. Ano? Sa paningin ng Diyos at sa kanyang panuntunan, hindi ibig sabihin kapag ka mayaman pa sa impyerno na. At hindi ibig sabihin kapag mahirap pa sa langit na. Walang ganoon. Bakit ang kwento ngayon ng mayamang at saka ni Lazaro ay parang ganoon ang nangyari? Kapag sinundan natin ang kwento, itong mayaman, araw-araw nagpipista. Wala naman hong masama kung may pangpista kayo araw-araw, kahit araw-araw kayo maghanda, o walang masama. Hindi rin naman siya, wala naman ho doon sinabing siya ay kurakot, diga? Wala. Ang sabi lang ay, may isang lalaking mayaman na araw-araw nagpipista. Wala hong masama doon kung may pangpista tayo. Walang masama. Ang sinasabi ni Jesus, walang masamang maging mayaman. Hindi ho masamang maging mayaman. Bakit siya napasa impyerno? Tingnan natin maya-maya. At sa harap ng bahay ng mayaman, naroon si Lazaro. Mahirap. May sakit. Maraming sugat. Siya ay namumulot ng mga mumong nalalaglag sa lamesa ng mayaman. Kasalanan ba nung mayaman na mahirap si Lazaro? Hindi. Unless meron siyang 20% sa sa flood control project, di ba? Unless meron, di ba? Wala naman nung sinabing ganun eh. Ang sabi lang ay mayaman siya at araw-araw nagpipista. Sa labas ng bahay, may mahirap. Wala akong ginawang masama ang mayaman. Hindi siya nang api. Hindi siya nagsinungaling, hindi naman siya nagnakaw, wala namang sinabing ganoon. Ang sabi lang ay mayaman. Bakit siya nasa impyerno? Dahil siya'y walang pakialam sa nangyayari sa kanyang kapwa. Yun ang dahilan kung bakit siya nasa impyerno. Hindi ho sapat na tayo ay umiwas sa kasalanan. Huwag tayo magsinungaling, huwag mang-api ng kapwa, huwag magagalit. Hindi pwedeng yun lang. Kapag umiiwas ka sa kasalanan, dapat ikaw ay gumagawa rin ng mabuti. Yun ang kulang sa mayamang lalaki. Tingnan nyo kayo na sa simula ng ating pagdiriwang, yung kayo dumadagok sa inyong dibdib. Ang dinadasal doon ay ang mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Ano sunod? Gising muna kayo, maaga pa. At sa aking pagkukulang, yun ang kulang sa matandang mayaman. Dahil wala siyang ginawang mabuti. Kaya tayo humihingi ng tawad sa umpisa ng misa, hindi lang sa ating mga ginawa, ganon din sa ating mga hindi ginawa na dapat gawin natin. Alam nyo ang nakakalungkot? Sa nangyayari ngayon sa ating bansa,
tapos tayo walang pakialam, yun ang magdadala sa inyo sa impyerno. Ay, Father, hindi naman ho kami ang argabyado hindi naman ho kami ang binaha, hindi naman ho kami ang nahihirapan. Yun ang problema ng maraming Pilipino ngayon. Kaya alam nyo, pagpunta natin doon, maraming tao sa impyerno, Pilipino. Bakit? Unti-unting nabubuo sa atin na kapag ka hindi tayong argabyado, wala tayong pakialam. At yun ang nakakalungkot. Mas masahol pa yun sa pangungurakot. Kapag ka hindi ka nagagalit sa mga nangyayari ngayon sa bansa, kapag hindi ka nalulungkot sa mga kababayan nating naapektuhan dahil sa mga nangangamkam na ito, mas nakakatakot po iyon. Dahil ang mayaman sa mabuting balita ay napunta sa impyerno dahil siya'y walang pakialam sa kanyang kapwa. Kita mo nang naghihirap, wala kang ginagawa. Kita mo nang nahihirapan, kita mo nang walang makain, kita mong walang maisuot, wala kang pakialam. At yun ang nakakalungkot na unti-unting nangyayari sa marami sa atin. Nung isang linggo, diga ho, marami ang mga kababayan nating nagmarcha para ipakita ang ating pagtutol sa katiwaliang nangyayari. Sino sa inyong naroroon? Pero ininyo, wala. Oh. Hindi ba kayo nalulungkot? Pero hindi man tayo makapunta doon, paano ka naapektuhan noon? Paano kinakalawkaw ang iyong damdamin ng mga nangyayari ngayon? Kapag hindi ka nagagalit sa nangyayari ngayon, may matakot ka. Huwag kang umasa ng langit pagkatapos nito. Kapag hindi ka nalulungkot sa mga nangyayari sa bayan ngayon, huwag kang umasa ng langit. Ibig sabihin, wala kang pakialam. At yun ang binubuhay sa atin ng mabuting balitang ito. Yung pakikialam natin sa ating kapwa. Hindi natin kaagad kailangan lumayo. Doon lamang sa ating malalapit sa atin. Hindi natin kailangan sumama lagi sa mga rally. Pero doon sa malalapit sa atin, paano mo pinakikialaman ang iyong kapwa? Paano mo itinatama ang mga pagkakamali ng iyong kaibigan? Paano mo sinasabihan ng iyong mga anak sa mga tamang dapat gawin? Paano mo pinapaalalahanan ng iyong magulang sa mga kasobrahan na ginagawa nila para sa iba? Dahil kapag ka hindi natin ginagawa iyon, ano nga asahan natin para sa mga taong hindi natin kilala? Kung yung mga kilala nga natin, wala na tayong pakialam. At yun ang binubuhay sa atin ng mabuting balitang ito. Alam nyo kung bakit walang pangalan ang mayamang lalaki? Dahil ang mayamang lalaki sa mabuting balita ay ang bawat isa sa atin. Ang lalaking mahirap may pangalan, si Lazaro. At marami tayong kilalang mahirap. Pero yung yaman, yung kakayanan, yung dunong, yung katalinuhan, yung iyong mga talento, kapag hindi mo ginagamit para makatulong sa iba, yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Hindi sapat, mga minamahal, na umiiwas lang tayo sa kasalanan. Dapat gumagawa rin tayo ng kabutihan. Kaya pag nakikita tayo, yun ang mahihirap lang po ba yung mga walang makain? Yung walang matirahan? Mga minamahal, napakarami ng mukha ng mahihirap. Yung biyanan mong mahirap kausap, di mahirap yon. Yung kapitbahay mong mahirap pakisamahan. Yung kapamilya mong mahirap tanggapin. Kasama iyon sa dapat pinakikialaman natin, hindi para manghimasok ng kanilang buhay, kundi para ipakita ang ating pagmamahal at pagkalinga sa kanila. Doon magsisimula ang ating pagkalinga sa ibang taong hindi natin kilala, kapag kayong mga kilala natin at malalapit, kinakalinga natin. Kaya mga minamahal, ang mukha ng mahihirap ngayon ay paanyaya sa atin, pagkakataon para maging mabuti. At kung tayo naman ang nahihirapan, tayo ang nagdurusa, tayo ang namumroblema,
paanyaya naman ito tulad ni Lazaro na magtiwala sa biyaya ng Diyos. Sa araw na ito, mga minamahal, buhayin natin ang ating pagkalinga sa kapwa. Muli nating buhayin ang ating puso para sa iba. Muli nating buhayin ang pag-ibig na nasa atin, sapagkat sa ating pagkalinga at pagmamahal sa mga taong malalapit sa atin, magsisimula ang isang puso na nangangalinga para sa iba. Ang isang bayan na kumakalinga para sa kanyang mga kababayan. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, siyang laging puno ng pagkalinga para sa kapwa. Inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong marunong kumalinga sa aking kapwa. Hayaan mong mabuhay sa akin ang iyong pag-ibig at paglilingkod, upang sa pagnanais kong maligtas at makarating sa langit, maisama ko ang aking kapwa sa pamamagitan ng aking paglilingkod, pagpapatawad, pag-unawa at pagkalinga sa kanila. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinahihiwatig sa atin ng Diyos na ang ating buhay at anumang kayamanan ay sa Kanya lamang nagmumula. Sama-sama nating hingin ang mga biyayang makakatulong sa atin upang tayo ay kumalinga sa kapwa, pagsunod sa Kanyang kalooban. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan at sa mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan, ang magpatatag sa pananampalatayang iniaral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos ang lumukob sa sanlibutan, at nawa magkaroon ng kamalayan ang mga mayayamang bansa na maipamahagi ang kanilang kayamanan sa mga naghihikahos na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga dukha, mga walang tirahan at hanap buhay, yaong mga may sakit at nasa bilangguan, upang ang mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan ay maging daan nila upang makamit ang mga biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating bumubuo ng sambayan ng Kristiyano sa ating parokya, upang ang pakikibaka alang-alang sa pananampalataya, ang ariin nating yaman at nawa maging bukas palad tayo sa pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, huwag mo nawang ipahintulot na mawalay sa iyo ang bawat nilikhang binigyan mo ng buhay. Makatugunawa kami sa iyong kalooban at kumalingas sa aming kapwa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ang Panginoon. Hosanna, Hosanna, Sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. sa krus at pagkabuhay, ang inatubos mong tunay. Ang Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. sea nuestro consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a hacer tu voluntad. Deus,
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo, manaming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan, upang kami makatambal sa kalawalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan, na amin ngayong pinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo. Makikita nyo sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ikatlo, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng healing bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Mayroon pa pong mga available na rosas sa bandang likod ng simbahan. Maiaalay ninyo kay Padre Pio pagkatapos ng banal na misa. At bukas, ang kapistahan ni San Miguel Arcangel. Ang misa po ng kapistahan ay sa ika-6 ng umaga.
Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa pangunguna ito ng ating DMI. At ngayon pagkatapos ng misang ito ay isasagawa ang ikasiyam na araw ng nobena sa karangalan ni San Miguel Arcangel. Kayo po ay inaanyayahan ding makiisa. Salamat po sa inyong lahat. Mula po sa pamunuan ng Pambansang Dambana sa pangunguna ng ating Rektor at Kura Paroko Father Oscar Andal, taos puso ang aming pasasalamat sa inyong lahat na nakaisa at tumulong sa isang matagumpay na pagpipiesta kay Santo Padre Pio noong nakaraang Martes. Ang inyo pong mga pamisa at panalangin ay malaking tulong para sa Pambansang Dambana at isinama natin lahat sa ating banal na misa noong araw na iyon. Salamat po at lagi niyo pong suportahan ang Pambansang Dambana sa kanyang mga gawain. Magsitayo po na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin po tayo. O Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, sa isa't isa ay laging kumalinga. Salamat sa Diyos.